Yung mga bagay na yan na ginagamit natin to expand the ministry works of the Lord. Ano po, kaya um, hindi nyo nakikita or hindi nang marami sa atin nakikita na ang pagbibigay, alam nyo po yan ay visions na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ano po, kung kayo po ay merong ganyang klase ng sight or ganyang klase ng mga mata na kayo po ay very generous, ibig sabihin you have the sight of the Lord. Ano po, pero kung tayo ang visions natin ay kuripot, katulad ni Judas, ano po, alam nyo na. So hindi po yan makapanginoon. Yan po ay carnal na pag-iisip. Ano po, kaya pasensya na ho kayo kung meron hong matatamaan sa aking mga salita. Ano po, kung ikaw po ay kuripot, kung ikaw po ay ikumang kamay, ano po, naku, patawarin niyo po ako, pero sinabi ho ng Biblia yan, ano po, na ayaw ng Panginoon sa mga stingy or ayaw ng Panginoon sa mga kuripot. Kaya kung kayo po ay kamag-anak ni Cory, ano po, ay maging generous ka na lang. Ano po, hallelujah, because God wanted us to be generous in every way. Ano po, bakit po kaya madalas ay sinasabi sa atin na sa mga churches tayo mag-seed? Kasi po yun yung po yung isang mabilis na way para tayo po ay mas makatulong. Ano po, or mas mabilis na makatulong at mas mabilis nating maabot yung mga tao. Ano po, unlike sa kung ikaw personal, ano po, intay mo yung conviction mo personal, paano, halimbawa, si Nanay Selena, hindi naman siya naglalabas at nandun naman siya sa bahay ng kanyang amo. 'Di ba? Paano yun? 'Di ba? Hallelujah. Tapos sa Middle East, parang hindi ka naman gano'ng makakakita ng mga pulubi dyan dahil mukhang tostado yung mga yung pagkatapos sa sobrang init ng panahon sa kanila, di ba po? Parang like, kung titingnan natin yung yung ating paligid, makikita nyo po, magkakaroon kayo ng tinatawag na vision. Ano po? Kaya po ang vision ay hindi lamang po ito nakatuon sa kung ano yung nakikita natin spiritual. Ano po ang vision ay kung paano mo nakikita ang isang sitwasyon or isang ministry or ang isang gawain ano po in the near future. Halimbawa, bilang mga nanay, ano po katulad halimbawa ni Sis Beb, isang nanay, meron siyang tinatawag na vision para sa kanyang mga anak. Siyempre, wala namang magulang na ang gusto niya ay mapahamak or mapariwara ang kanyang mga anak. Ano po, the greatest visions of a mother. Kaya nga po, alam nyo, ang mga nanay, visionary yan eh. 'Di ba? Kaya alam niyo po yung nanay ko dati, sa sobrang visionary niya dati, lagi nagrereklamo. Ano po, kasi lagi na daw ganito, laging ganyan. Alam niyo yun? Hallelujah. Kahit na may pera naman minsan, ano po, ay napaka-visionary. Ay, sige, ubus-ubus biyaya kayo, bukas tunganga. 'Di ba? Mga milyonaryo kayo ngayon, bukas wala tayong kakainin. Ganyan. So sabi ko, grabe yung mga magulang natin, especially mga nanay, grabe yung visions nila. Alam mo yun, para sila mga apostol na ano ang visions nila ay hindsight. Alam mo yung hindi natin nakikita kasi ang nakikita lang natin, lalamon lang tayo. Basta may laman ang rep, kain lang. Pero sila nakikita nila, hoy, tigil-tigilan mo yan, kuha ng rep, hindi mo alam yung gastos natin sa grocery, ganito na kalaki. Diyos mio, hindi mo tinitipin yung pagkain lang. Yan, mga ganon. Di ba po, grabe yung visions nila. Samantala tayo, nakikita lang natin, wow, ang dami naman na rep. Kukuha ka lang, kakain ka lang, pero sila, nakikita nila lahat, kompyutado nila, bawat labas ng gulay sa rep, bawat labas ng karne sa rep, bawat labas ng kahit anong condiments na kukunin dyan, nakalista po yan. Okay, pananghalian, panghalagang 100, panghapunan, halagang 200 lang. Di ba? Kompyutado nila yan. Diyos mio, wag na natin paghalu-haluin yung gulay na lang, wag na lalagyan ng karne, so sobrang mahal ng karne. 'Di ba? Ganon sila mag-visualize. Ano po, kaya grabe yung visions na meron ang mga nanay. Ano, kaya kung merong hinahangaan ako sa visions, hindi po ang mga propeta or hindi po ang mga prophet na nagsasabi sa inyo na this is what the Lord says to me. Ano po, nakikita ko na magiging mayaman ka, makikita ko na gito. Ang pinaka-hinahangaan ko pagdating sa visualizing or sa visions ng mga nanay. Ano po, salute ako sa visions ng mga nanay. Kasi yung kanilang visions governmental eh. Alam niyo, para silang mga apostles mga apostles before. Ano po, nakikita nila yung needs ng bahay. 'Di ba? Minsan nga natatawa na lang ako, yung nanay ba namin ay meron bang maraming mata? 'Di ba? Para siyang bubuyog, 'di ba? O kaya naman para siyang yung mata ng langaw na nakikita niya yung 360 degree of the house. Alam mo yung parang lahat nakikita niya. Ano po? Nakikita niya kapag palitin na yung kortina, nakikita niya kapag may kailangan yung lababo natin, ang dugyot-dugyo, yung CR, hindi pa nalilinis. Grabe, no? Nakita pa niya talaga yon, di ba? Hallelujah, pati labahin and everything. Sabi ko, wow, Lord, amazing. This is more than just a nanay.
They are like a prophet. Alam niyo po yun, na lahat ng kailangan mo ay inonote nila. O, pagpasok mo sa school, yung baon mo, kakainin mo. O, ganito, ganyan, yung lapis, yung ballpen, lahat. Lahat nakikita nila. That's why I love to be together with the nanays. Alam niyo yun? Kasi pagkasama mo yung mga nanay, matututo ka eh. Matututo ka mag-budget, matututo kang tingnan yung pangangailangan. 'Di ba? Kasi yung mga tatay, 'di ba? Aminin na natin, yung mga tatay reckless 'yan. Alam niyo 'yon? Pag meron niyang hawak na pera kasi yung tatay ko ganun din, gat na gat yung nanay ko lagi silang kontra ano. Hallelujah. Yung tatay ko kasi gusto niya, ala, nagtatrabaho naman tayo, bumili tayo ng masarap na ulam. Kukontrahin na naman ng nanay ko. 'Di ba? Eh kung yung binili mo na lamang ay isda, o sa umaga ay sinaing, sa tanghali ay prito, sa hapon ay sarsyado, o ay di sana ay marami-rami pa tayo makakain. Diba? Sabi ko, grabe. Ano po, at doon mo makikita, ano po, hallelujah, kung paano po nagmo-move yung prophecy. Ano, that's why, ganun din po sa ministry. Pag ang kasama natin, mga prophetic, minsan nakakatamad sumama. Alam niyo kung bakit? Kapag ang kasama niyo prophetic, bakit nakakatamad kasama? Lahat nakikita. Alam niyo po yun, ang dami nila nakikita sa'yo. Everything is noticed, everything is seen, everything is this, and this, and that. Ano po, alam niyo, in my journey, may mga pagkakataon po na ayaw na talaga akong samahan ng mga person. Ano po, sabi ko, bakit ba nilalayuan niyo at ayaw niyo akong kasama? Eh kasi Kuya Dave, di ba uupo lang naman sana kami para sana mag-relax o makapagkwentuhan sa'yo, pero babanatan mo kami ng I saw in your eyes. Di ba? Kaya wala na, finish na tayo. Di ba? You saw in my eyes, okay, wala na akong sasabihin, alam mo na, okay, bye. Di ba po? And that is the use of prophecy. Ano po, sabi ko nga, ang mga magulang ay katulad ng ating mga pastor at mga leader. They know our needs. Minsan, alam naman na po nila yung pangangailangan mo eh. Alam na nila kung ano po yung needs mo as a disciple, as a follower, as a member. Pero minsan, hindi po yan sila nagsasabi kasi gusto nila na maging humble ka. Kasi kapag nasanay tayo na lahat ng bagay ipaprophesy sa inyo, ay magmumukha manghuhula na si Sis Bev. Magmumukha na manghuhula si Pastor Carl at kung sino mang leader na nagle-lead sa inyo. Sa totoo lang. 'Di ba? Minsan kailangan natin mag-humble down. Eh, di prophetic naman yun sila. So kaya nila makita yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa kanila na hindi porket prophetic kami ay hindi na kayo mag-humble down para sabihin kung ano yung mga bagay na nahihirapan kayo, yung mga bagay na nakakapagpabigat sa inyo. Ganon din naman si Jesus, ganon din naman ang ating Panginoon. He is all-knowing God. Mananalangin ka pa lang, alam na niya lahat. Naalala niyo po yung moments po ni Nathaniel no na-encounter siya ng Panginoon, 'di ba? Hallelujah. 'Di ba? Sinabi sa kanya ng Panginoon kung ano po yung lahat ng kanyang nakita. Sabi ni Nathaniel, bago pa lang kita puntahan dito, ikaw ay kilala ko na. Nagulat siya, ha? Paano niya ako nakilala? Hindi pa nga kami nagmi-meet. Ngayon pa lang kami nagkita. So that is prophecy. Ano po? Yun po yung prophecy. So ngayon, pag-aralan natin yung tatlong dimensions na maari pong nangyayari na sa buhay mo pero hindi mo lang alam or wala ka lang idea. So this is the three dimension of prophetic or prophecy. Number 1 is the spirit of prophecy. Number 2 is the gift of prophecy. And number 3 is the office of the prophet. Ano po? So yung tatlong yan, mukha lang siyang pare-pareho, pero magkakaiba ho yan ng trabaho at magkakaiba ho sila ng ginagampanan sa body of Christ. Okay? Parang like for example, pastor. Merong pastor ng worship, may pastor na tagapagturo, may pastor na tagapangalaga, at may pastor na mga tagapanguna. Okay? Hallelujah, Jesus. So nawa po ay naisulat nyo or na-screenshot nyo. Ano po, that is the three dimension. Okay, next. Number 1 is the spirit of prophecy. So the spirit of prophecy, it operates when God wants to speak, not operate by your will, but in His will. Ano po? So ito pong spirit of prophecy, ito po ay nag-ooperate kapag gusto kang kausapin ng Panginoon. So ibig sabihin, kapag may mga pagkakataon na nangungusap sa atin ng Panginoon, the spirit of prophecy comes in us. Ano po? Dumarating siya sa atin or nalalagay siya sa atin. Nagigets po ninyo? Parang like for example, noong mga panahon po ni Moises na siya ay nakikipag-usap sa Paraon or sa Pharaoh na wala, hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Pero ang sabi ng Panginoon, pumunta ka lang doon at ako na ang bahalang magsalita para sa iyo. So ganun po ang prophecy. Or ganun po ang spirit of prophecy. Bigla na lang siyang boom. Babagsak siya sa iyo at magsasalita ka. Or you will speak for what God wants to speak. Ano po? That's why sinabi doon, ito ay nag-ooperate hindi sa kalooban mo, kundi sa kalooban ng Ama. So meaning to say,
Ito po yung mga klase ng prophecy na nakakapag-prophesy ka ngayon, bukas hindi, nakapag-prophesy ka, bukas hindi, nakapag-prophesy ka, and then the following day, hindi mo na kayang gawin. Diba? Naranasan nyo na po ba yon? Na in one moment of your life, parang alam mo yun, sa sobrang babad mo sa prayer, sa sobrang babad mo, nag-speaking in tongues ka, rabarashi, arabababoshaya, ano po, and then the Lord speaks to you clearly about that person, ano po, at nung masabi mo na lahat ang pinapasabi ng Panginoon sa tao na yun, biglang boom, wala na kaagad. Parang hindi mo na alam, paano ko nasabi yun? Saan ang galing yun? Paano ko nagawa ito? Di ba nang hindi ko alam? Di ba that is the spirit of prophecy. Ano po, yung spirit of prophecy, pwedeng pumunta sa inyo, pwede rin umalis. Okay? Nagigets po natin? So that is the spirit of prophecy. Ano po, kaya po hindi sa ating lahat or hindi tayong lahat ay meron pong sight. Ano po, pwede rin po kayong gamitin ng Panginoon with the spirit of prophecy. Hindi naman kailangan na may mata ka para ikaw ay makakita. Ano po, sapat na kapag bumaba ang espiritu ng Panginoon sa iyo, makakapagsalita ka or you will speak. Ano po, I was remember nung ako po ay nagpunta ng Tacloban, meron po dong isang babae na parang leader ata yun sa isang church, and then nagre-receive siya, and then nagsasalita siya in unknown language. Ano po? So nagsasalita siya na para siya naglalatin or para siyang nag-i-speaking in tongues, ano po, like parang Liprames, Yadautu, Selayara Baba, Liprababa, Akira Mama Sontilere, Rebokusha Lalabahaya. Yung alam mo yung para siyang sentence, para siyang ganyan. And then suddenly, Pastor Dan, the senior pastor of COB Tacloban, ano po, nag-comes up siya at siya yung nag-interpret. Ano po, so sinasabi niya na this is what the Holy Spirit says. Pero alam niyo po ba na bago pa man magsalita si Pastor Dan, alam ko na nangungusap ang banal na espiritu sa aming lahat. Ano po, dapat magte-take ako ng charge, pero hindi ako ina-urge ni Lord na mag-step in. Kasi meron pala siyang gagamitin to step in that convergence. Ano po, so nag-step in siya at sabi ko nun kay Nehemiah na legit yung sinabi ni Pastor Dan because I saw this. Na nung simula na nagbi-minister kayo, may purpose pala si Lord bakit pinanghuli ako. Kasi nung nagbi-minister pa lang kayo simula hanggang sa una, nade-discern nila na may mga tao doon na kailangan ng deliverance, nade-discern nila na meron doong mga na rape, na abuse, and everything. Ano po, pero hindi nila matrace kung sino. And then the moment I step in, ano po, ay wala na nagawa yung demons. Ano po, nakita nyo naman siguro yung live and yung other posts namin. Ano po, na the demons is fighting talaga. Ano po, sila ay sumisigaw. Ano po, while living, which is, that is biblical. Sinabi po ng Panginoon or sinabi ng Bible, doon sa mga nasulat ng mga apostol na nung time na umaalis ang demon, sila po ay sumisigaw or humihiyaw. Ano po, so that is also one of the key points para malaman natin na ang demons ay nag-flee sa isang katawan when they are shouting. Ano po, and then biglang boom, tahimik. Alam niyo yun? So, spirit of prophecy, it operates when God wants to speak, not operated by your will, but in His will. So, ito po ay kung kailan yung kagustuhan niya. So, mostly, yung mga tao na binababaan ng spirit of prophecy, ito yung mga dreamer. No? So, most of you, yung mga dreamer dito sa atin or yung mga madalas ay nakakapanaginip, ano po, ng mga totoong panaginip or yung mga nagaganap na panaginip or yung mga pangitain na hindi pa man nagaganap pero alam natin na magaganap o kaya naman ay mga warnings o kaya naman ay word of the Lord kung anong nais ng Panginoon sabihin. Ang tawag doon ay spirit of prophecy. Binababaan ka ng espiritu ng propesiya tuwing gabi. Ano po, hallelujah. Kung paano po na si Joseph na naging ama ni Jesus, ano po, ay binabaan ng spirit of prophecy sa pamamagitan ng pangungusap ng anghel sa kanyang panaginip. So that is a spirit of prophecy pa rin. Ano po, at ang may dala-dala nun is the angelic beings, which is the angels of prophecy or the messenger angels. Kasi bawat angel ay may kanya-kanyang trabaho. Okay? So mostly, sinasabi ng Bible na si Angel Gabriel, siya po yung nagdadala ng mensahe sa mga tao at ang kanyang buong team. So meaning to say, hindi lang si Gabriel ito. So maraming angel na ginagamit ang Panginoon to speak in prophecy or to speak prophetically. Okay? So nagigets po natin? Are you guys learning tonight?
So it is not consistent. It is reacted with the message. It is not dependent on you. So hindi po siya nakadepende dun sa tao. Ito po yung nakadepende kay Lord. Yun nga po yung sinasabi ko na maaring ngayon, nakapag-speak ka, pero afterwards, hindi mo na yung kaya or hindi mo na alam. Ano po, or hindi mo na alam kung paano mo siya nasabi or bakit mo nasabi sa kanya yon. Ano po, wala ka ng idea. So binabaan ka lang and then afterwards, alam mo yung parang ka na-hypnotize, binabaan ka and then parang like boom. Ano nangyari? Parang ganon. Hallelujah. So sino po dito yung naka-experience na ma-filled the Holy Spirit? Yung tipong sila po ay nagpipray or pinagpipray sila until dumating yung moments na na-slain sila and then some people, ano po, ito yung naging diagnosis ko some people na nai-slain, some are para silang nare-reboot. Alam niyo, para sila nakakatulog. Yung iba naman, gising ang isipan nila, pero hindi makagalaw ang kanilang katawan. Some people naman ay hindi, wala silang, as in may consciousness, pero parang manhid ang kanilang buong katawan, hindi nila maramdaman or wala silang connection sa kanilang katawan. Ano, some people, nagtataka sila mismo sa kanilang sarili bakit gumaganong-ganon yung kanilang kamay tapos hindi nila na pipigilan yung kanilang pagsasayaw. Ayan. Hallelujah. So parang ganon din po ang spirit of prophecy kapag ka bumaba sa atin. Hindi mo nakokontrol yung mga labi, yung bibig mo o hindi mo kayang kontrolin yung labi mo. Ano po, na-speak kung ano po yung sinasabi ng Panginoon. Pero don't misunderstood me. Baka mamaya naman, magulat na lang ako, sinapian ako ng spirit of prophecy, Diyos mio, i-deliverance kita. Ano po? Hallelujah. I-deliverance kita pagka ganyan ang naging mo sa akin. Ano po? Siya po ay spirit ng Panginoon na bumababa at from your inner man, nilalabas niya yung message ng Panginoon. Hindi siya katulad ng mga divinations na, namuti yung mata, the Lord is saying this. Ano po? Grabe naman yan. Ano po, baka deliverance ang kailangan mo, hindi na prophetic intervention. Hallelujah, Jesus. Ano po? And I saw this, ganyan. Hallelujah. Ano po, so ang spirit of prophecy ay kapag na-filled ka. Like for example natin, spirit of prophecy mostly comes when we are praying. Ano po, since ito po ay church or a ministry of intercession, naranasan nyo na po ba na while you are praying, there is a clear message in your mind? Ano po, iba naman yung pinapanalangin mo, pero sa isipan mo, merong nakikipag-usap sa iyo doon at yun yung clear message na ibinibigay at hindi mo yun nakakalimutan. Kahit anong mangyari, hindi mo yun makakalimutan. Kaya ito lang po ang masasabi ko sa inyo, sa mga dreamer dito, kapag ang panaginip ninyo hindi nyo nakalimutan, ibig sabihin there is a hidden message on that. Ano po, pero pag nakalimutan nyo na, huwag nyo nang isipin pa, baka mabuang kayo. Ano po, maaring yun ay dala lamang ng pagod mo or dala lamang ng pagkatulog mo and so on. Ano po? Hallelujah. So nawa po ay natuto kayo. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So that is the spirit of prophecy. So hindi naman siya ganung maraming maraming wordings pagdating diyan. Hallelujah. So number 2 is the gift of prophecy. So ang gift of prophecy, ito naman po ay regalo. Meaning to say, hindi kailangan na bumaba siya para sa iyo. Ito ay nasa sa iyo na. Okay? So pag sinabing gift, ibig sabihin pwede mo siya magamit anytime. Ano po? So sabi diyan, gift of prophecy dependent on the atmosphere you're in, they prophesy. So when they have atmosphere of prayer, worship, or supplication. So yun po ang sinasabi sa atin. So ang gift of prophecy, ito raw po ay dependent sa atmosphere. So ibig sabihin, ang gift of prophecy ay nakadepende sa atmosphere. Like for example, in the Bible, there is what I call Elisha. Ano po, na kailangan ni Elisha ng tumutugtog para siya po ay makapag-prophesy. So because gift of prophecy is what? Intact to an atmosphere. Okay? Are you learning? Kaya po minsan, kapag tayo po ay nagpa-prophesy, ay naka-intact tayo doon sa worship or sa panalangin. Ano po? Kasi most likely, yung napag-aralan ko talaga nung nagsisimula pa lang ako is wala naman talaga akong mga vision sa ganyan kasi dream naman talaga ginagamit ni Lord. Alam nga namang magmi-minister ako, wait lang, tutulog lang muna ako 'Di ba? Para makapag-minister ako kasi baka may mapanaginipan ako. 'Di ba? Pagdating ko ng Sunday service, gusto ko mag-prophesy, teka, wait lang. Magnanap muna ako, tapos aalamin ko kung anong word ng Panginoon sa'yo. Ano po, hallelujah. So hindi siya ganun. Ano po, because it is a gift, pwede namin siyang gamitin through prayer. So ang ginagawa namin through prayer. Kaya most of the time, makikita ako ng mga taga-ministry or ng mga
na-encounter ko na kapag ako po ay nagbi-minister is through prayer ako nagpa-prophesy. So whatever I saw in them, through prayer ko siya sinasabi sa kanila or sa pamamagitan ng panalangin, no, propesiyang panalangin. The Lord is telling me right now, or the Lord shows me this, that the Lord is this and the Lord is that. Like for example, nung pumunta ako halimbawa kay La Jane. Nung pumunta ako kay La Jane, na-witness yan nila Ninang Dana, pumunta ako kay La Jane, and hindi ko talaga, si Kuya Jeff, to be honest with you, si Kuya Jeff ay hindi masyadong naglalabas. Sa kanyang kwarto, nandun lang siya sa kwarto niya, nagpapahinga siya doon, hindi siya masyado nakikipag-intervention, tapos parang nahihiya siya sa amin. So most likely si Jane lang yung sa amin, nakikipag-socialize madalas, But that night, sabi ko sa kanya, okay, this is the time para sa iyong family, i-gather mo yung family mo at magmi-minister ako sa inyo. And then the moment I minister, and then I pray for that person, through prophetic prayer, kaya alam nyo mga kapatid, ang mga intercessor ay hindi lang basta magaling sa warfare. Kahit na po ang galing nyo pa sa warfare, yun po yung sinasabi ko palagi na mas maganda po yung prophetic yung panalangin natin. Kasi yung prophetic prayer, alam mo yung tatargetin mong ipanalangin. Pero yung nag-warfare ka lang, tsatsambay mo na lang yan. Kung ano maisip. Sige, Lord, idinadalangin ko Panginoon yung mga na nagiging rapper ka lang. Ang dami mo nang sinabi, pero bakit siya hindi effective? Kasi hindi siya prophetic. Pero ang prophetic na panalangin, simple, pero may impact. Or simple, pero may dating sa iyong makakausap. Kaya when I pray for somebody, I always ask the Lord, Holy Spirit, speak to me, for your servant is listening. And then ipopokus ko ang aking pandinig doon sa sasabihin ng banal na espiritu para sa tao na to. Kung wala, edi wala. Tatapusin ko na yung prayer. Alam naman maghintay ako doon ng 10,000 years para po maibigay ko lamang yung gusto kong word. So through that prayer, di ba, kakausapin ko siya, minsan hinahawakan ko yung kamay kasi point of contact. Alam niyo ho ba, na kapag kayo may pinagpipray at meron kayong point of contact, mas madali niyo pong makikita kung ano po yung problem nila. Alam niyo, ito yan. When you have hands with somebody na pinagpipray ninyo, halimbawa pinagpray ninyo, alam niyo po ba na kaya niyong makita, if you have this gift of prophecy, kaya niyong makita lahat ng ginawa ng kamay niya. Mapakasalanan, mabuting bagay, kaya niyo pong makita. Kaya dati may mga pagkakataon na kapag nagmi-minister ako at kilala na nila ako, hindi sila nagpapahawak ng kahit ano sa kanilang katawan. Kahit ulo, kahit balikat, kasi sabi nila, nakakatakot kasi daw nakikita. Pero sabi ko nga palagi, yun nga po yung sinasabi ko na, the Lord given me sharp eyes. Kahit hindi pa kita hawakan, kahit tignan lang kita, the Lord will show me whatever He wants to see. He wants me to see. Because it is sharp eye. Tagusto hanggang kaibuturan ng kaluluwa at pag-iisip mo. Kaya wala ka maitatago. Hallelujah Jesus. Because that is the capacity or ability of a sharp eye. So siya ay more than pa sa capacity ng ibang mga prophets or mga nagpa-prophesy. Ngayon, so katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, the gift of prophecy is depends upon the atmosphere. Kaya may mga prophets or may mga prophetic people na kapag humawak ng kamay, nakikita nila yung mga kasalanan ng kamay. Kasi na-notice ko yan, meron akong leader dati sa church na kapag may pinagpipray siya, halimbawa, inawakan niya yung kamay, lahat ng kasalanan ng kamay, the Lord is showing me, nanonood ka ng ganito, the Lord is showing me, ginagawa mo to, and this, and this, and that, nagnakaw ka, alam mo yun, ginaganyan niya talaga as in literal yun, pag hinawakan niya yung kamay. Kapag sa ulo naman, the Lord is speaking to me about your problems. Ito kung nag-iisip ka ng mga bayaran sa kuryente, nag-iisip ka ng ganito, nag-iisip ka ng ganyan, ito yung mga pangarap mo, nakikita nila. O kaya naman nananalangin ka, tapos sa prayer mo, i-access siya ng Panginoon. So hindi rin po lahat ay kaya mag-access ng prayer ng secret place. But in my journey, sabi ko, Lord, thank you for this grace na kaya ko mag-access ng secret place ng iba. So secret place yon, ibig sabihin sikreto nga ni, wala nakakaalam, ikaw lang at ang Panginoon, but when God allow this secret to be known to a servant, kaya niya pong gawin yun. Nagigets po natin? Kaya
through that atmosphere na nandoon, kung ano yung nagka-clog doon sa isipan ng mga tao na yon, doon ko siya nanonotice na, this is your dream, or ito yung pangarap mo para sa pamilya mo, and so on and so forth. Ano po, kaya minsan, ay, madalas po pala, ay nililay hands ko sila sa ulo, ano po, o kaya naman ay sa batok. Ano po, ulo or batok. Kasi, yun po yung, madalas po yung spirit, ano po, kung pag-aaralan nyo po sa spirituality, yung spirit po, ito po ang tinatawag na exit, entrance and then exit sa likod. Entrance sa noo and then exit sa kabila. Kaya po kapag ka ikaw ay nililay hands, alam niyo po yung pag nililay hands tayo sa noo, di ba po mararamdaman mo na para may kuryente sumuot sa noo mo, tapos bigla nag-spark sa buong katawan mo, slain. Yan. So yun yung minsan yung nararamdaman natin because that is the entrance and that is the exit. Ano po, ganun din sa deliverance. Most deliverance minister, humahawak sila sa batok because of hinuhugot nila dun yung spirit. Kasi most of demons, yun ang kanilang kahinaan. Ano po, because they are like animals. Alam niyo yung pag-ahas sa may batok. Kapag pusa, pansinin niyo yung pusa, pag ginawakan niyo sa batok, di na nagalaw, nakagano na lang yan. Ano po, kaya nga yung mga nanay ng mga pusa, kapag binibitbit yung anak, kinakagat nila doon sa batok, tapos yung anak nila nakagano na lang, susunod na lang sila. Kasi kahinaan nila yon. And same thing with the demons. Kahinaan din po nila yon. Okay? So, nag-gets po ninyo or naintindihan niyo po ang gift of prophecy? So, dependent siya or siya po ay nakadepende sa atmosphere. Ano po, kaya minsan, yung mga gifted ng Panginoon sa prophecy, pag pumunta siya ng bahay, or pag pumunta siya sa isang bahay, nararamdaman niya kagad kung ano nangyayari doon, or alam niya yung nangyayari. Alam ko na may nag-aaway dito, alam ko na may ganitong disobedience dito, and so on and so forth. Ano po, o kaya naman, kung siya ay nananalangin, ano po, halimbawa, nananalangin. Basically kasi, pag nag-enter pa lang ako sa isang bahay, in my mind, nananalangin na ako, hurrabarashiya, rararabusaya. Lord, show me whatever you want me to see in this house in the mighty name of Jesus. Ano po, hallelujah. Kaya nga po, natatawa ako nung pumunta ako kaila, kaila Nanay Christy. Ano po, Pastor Carl. Sabi sa akin, Pastor Carl, ano pong nakikita nyo sa bahay namin? Sabi ko, dingding, at saka pinto, at saka bintana. Sabi ko, wala akong ibang nakikita. Sabi ko, ang sarap ng tulog ko, ang lamig. Yun lang. No other than that. Sabi ko ay siguro natatakot lamang ang ibang mga tao or natatakot lamang sila. Ano po kung bakit sila ay maraming mga nahihinuha or mga nakikinikinita dito. Ano po, hallelujah Jesus. 'Di ba? Alam niyo po before, meron akong fear, yung tumingin sa mga patay. Ano po, that is my fear, na sumilip sa mga patay kasi nakikita ko yung mukha nila pag natutulog na ako sa gabi. Pag piket ko, nandyan sila sa may harapan ko mismo. But alam niyo yun, the moment I started to have this prophetic, alam niyo po yung nangyari, nawala po yung ganong fear. Kaya kahit na pag may mga patay, sumisilip ako, okay lang. Wala nang sa akin yan. Kasi before, sinabi ko lang lagi sa Panginoon na, sabi ko, Lord, pagka naman bibigyan mo ako ng vision, huwag namang gulatan ha. Huwag namang gulatan. Sabi ko, alam ko naman, Lord, na ikaw naman po ay merciful na Ama. Huwag mo naman akong gugulatin, Lord. Alam mo naman magugulatin ng person. Ano po, kaya nung mga times nakakakita po ako, personal talaga, in my naked eye. Ano po, so nung time na yon yung bahay kasi namin na tinutuluyan, meron siyang grills. So yun lang yung nakasara kapag kami nandoon at gabi lang namin siya sinasaraduhan ng talagang pinto. Alam nyo, may sumilip. Sinilip niya talaga kami as in literal na sumilip siya ng gano'n doon sa mga grills, saka gano'n yung mata niya, as in kitang-kita ko. And sabi ko, ay, may tao. Yun lang yung sinabi ko, ay, may tao. Tapos, nagtakbuhan kami palabas para tingnan ko sino yung tao, but we haven't seen anyone. As in parang from thin air na wala lang siya bigla doon. Even kay Nanay Armin, naranasan din po namin yan, while we are praying, ay inopen ng Panginoon, yung eyes of prophecy, yung ilaw kasi nandito sa bandang ganyan, yung parang ganyan, pero sa kabilang side lang. Yung ilaw nandito, so mababa yung ilaw. Nakapikit ako ng ganyan, so ang tendency, kapag may humarang doon, is makikita ko na didilim yung sa paningin ko. In that moment, nagpe-pray ako noon ng opening prayer, and then biglang may humarang na ganyan, tapos na dumilim yung paningin ko, at pagmulat ng mata ko, ay, sabi ko, in Jesus' name. Alam niyo yun lang yung nasabi ko, in Jesus' name. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko yung babae face to face. Face to face, nakita ko yung babae.
Ano po, sabi ko, nanay. Ano po, at because I speak in Jesus' name, bigla siyang nawala doon. Ano po, akala ko pa nga nung una, si Kuya Yo. Tapos pagtingin ko si Kuya Yo ay hindi naman umaalis doon, natutulog pala siya sa kabilang gilid. And then, sabi ko, ay, in Jesus' name. And then lumipat siya doon sa may pinto at sinisilip niya naman ako doon. As in, nakaganyan lang siya. Yan, para nakaganyan siya doon. Ano po, half face. Sabi ko, akala mo hindi kita nakikita. Sabi ko, lumabas ka na dyan kasi nakikita kita. Ano mo yung ginagawa mo sa bahay na to or sa pamilya na to, kailangan mo nang umalis at lumabas. Kasi ngayong araw na to ay seselyuhan ko na yung bahay na to. Ano po, and then bigla siyang nawala. As in, nawala. Ano po, so ganun po ang prophecy. Ano po, sometimes kapag tayo nananalangin, ano po, so basically, no nag-i-start pa lamang ako sa prophetic, kapag ako nagpipray, may nakikita ako yung mga gumagalaw. No, try nyo po. Nakaharap kayo sa ilaw, tapos may mga ganun-ganun nyo. Yan, ganun yung nakikita ko. As in, malabo siya na gumagalaw. And then I was asking the Lord, sabi ko, Lord, show me it clearly. Ano po, pero nagulat po ako nung sinabi ko yun kay Lord na, Lord, I want it to be clear. Kasi alam nyo po, naging clear naman sana, pero kakatakot naman yung unang vision sa ipinakita ni Lord. Alam nyo po kung ano? Nakita ko lang naman na may kasalubong akong malaking sawa, ano po at nakanganga, as in andyan na sa may mukha ko at nagulat ako nun sa pagpipray ko. Ano, I was closing my eyes and then nagulat ako, sabi ko, ay, in Jesus' name. Sabi na, ngayon, lahat ng mga nananalangin kasama ko, nagulat din. Sabi nila, bakit Kuya Dave? Anyari, sabi ko, hindi, wala. Idiretso nyo lang yung prayer nyo. Mamaya na tayo mag-usap. Sabi kong ganun. Kasi may pinagpipray ako nun na tao and the Lord shows me yung malaking snake na yun. Ano po, kaya grabe. So in worship, ganun din. Ano po, kaya kung mapapansin natin, yung mga worshiper ng Panginoon, may mga visions din po yan na binigay si Lord. Kaya nga, di ba, minsan may mga worshiper ng Panginoon na lumuluhod sila, tapos yung pinaka-adlib nila, the Lord is saying right now, there is something about these people. If you have something this, and if you have something that, the Lord wants you to get rid of it, release it unto the Lord, and then kakanta sila. Ng halimbawa, kay buti-buti mo, Panginoon. And yung word na yon, it is like a prophetic word that suits them. Ano po? Na nararamdaman or nararanasan nila yung kabutihan ng Panginoon. Okay? So natuto po kayo? Thank you, Lord. Ayan. Mukhang mabilis lang naman tayo for today's video. Ano po, number 3, office of the prophetic. Ano po, ang ikatlong dimension is the office of the prophetic. Yung office of the prophetic, hindi po lahat ay nandoon sa office na yon. So, there is only limited people na nakaupo sa prophetic office. Ano po, kasi yung prophetic office, ito na po yung, kumbaga, ika nga, professional to eh. Pagdating sa kanyang spirit, ano po, alam niya kung alin ang ino-operate niya. Alam niya kung gumagamit siya ng gift, alam niya kung gumagamit siya ng spirit, ng prophecy, or yung office niya mismo. So, it is not given to everyone. So, hindi po siya ibinigay sa lahat. Ano po, kaya po hindi po lahat ng prophetic people ay tatawagin nating prophet because only prophet is placed in the office of the prophetic. Okay, they are born and selected by the Lord and they are not gifted but they are a gift. Ano po, ang mga prophetic people na ito, sila po ay pinili ng Panginoon. Ano po, sila po ay pinili ng Panginoon, hindi sila gifted. Sila po mismo ang gift. Ano po, they are a living testimony. Ano po, na kung anong kanilang sinabi ay nangyayari. Ano po, they are like a true prophets of the Lord. Ano po, na kung anong i-declare nila, ano po, I was remember the time na hindi ko po alam that I am also part of this office. Ano po, kahit hindi naman ako prophet, but that is the first thing para malaman natin that one is an apostle is through prophecy. Hallelujah. Magkabaliktad po yan. Para malaman nyo na ang kaharap ninyo ay mga prophet talaga. Unang, kaya nilang gawin, kaya nilang mag-deliverance. Ikalawa, kaya nilang mamagitan, mediator. Ano po, but an apostle, hindi lang po signs, wonders, and miracle. Mas accurate po sila when it comes to prophecy. Ano po, because Jesus released impartations of prophecy onto them. Kaya kung mapapansin niyo po yung works ng mga prophet before,
Ano pong ginagawa nila? Di ba po, taga-rescue sila ng mga Israelites before. Deliverance po yan. Hallelujah. Ano po, so it is not given to everyone, and they are born and selected by the Lord. They are a gift. So one moment in my life, naranasan ko po ito noong time na I was prophesying to Kuya Brian. Si Kuya Brian kasi that time, siya ay, kumbaga parang desperate na siya na makasampa ng barko. And then sabi ko sa kanya, habang nagpe-pray ako sa kanya, so I was praying to Kuya Brian, sabi ko, Kuya Brian, the Lord is speaking to me, that you will receive a call this week. This week you will receive call. At aakit ka na sa barko. And then alam niyo po, nag-message siya sa akin noon, excited siya, 6:00 pa lang ng umaga. Alam niyo, sabi niya, "Pa, Sunday yun tapos Monday, sabi niya sa akin, Pa, legit, ang sinabi mo, grabe, grabe ang Panginoon." Doon siya na-amaze. Sabi niya, may tumawag sa akin kanina at approve na ako, sasakay na kami ng barko. So that is how prophecy works. Or this is how a declarations of prayer works. Hallelujah, Jesus. I was remember also one more thing, nung time na si Ate Lindsay ay meron pong inggit na inggit or galit na galit sa kanya sa school. Sabi ko sa kanya, Ate Lindsay, just be humble, wag mo silang patulan, hayaan mo. Today, I declare, they will know who is your God. Alam niyo, pag uwi niya, excited siya, ang bilis niya umuwi. Pagbalik niya sa bahay, alam mo, sabi niya, Pa, meron akong balita. Sabi ko, ano? Grabe si Lord. Sabi ko, bakit? Alam mo ba kanina, nagulat na lang kami, nagkaklase kami, ginusot yung papel ng exam ng mga taong sinasabi ko sa iyo na naiinggit or galit sa akin, na nagsabi pa sa akin na papasabugin daw yung mukha ko. At alam nyo, muntik na sila lahat ma-expel. Yun po ay 5 tao. Sabi niya noon, grabe ka Kuya Dave. Sabi niya, nakakatakot din minsan ang bibig mo kapag nagde-declare. Sabi ko, because they challenge you. At ayaw ng Panginoon na mapahamak ang kanyang mga anak. Kaya sabi ko, I declare that they will know who is your God. At malalaman nila kung sinong Diyos sa pinaglilingkuran mo ngayon. Ayun, muntik na ma-expel. At alam niyo po, ang pinakamalupit pa doon, yung sinabi ng isang classmate niya, nung nagarap sila sa principal. Alam niyo po, ang sabi niya doon sa 4 na niyang kasama, sabi ko na sa inyo kaya ayaw ko nang ginaganyan si Jairish. So alam nila na Christian si Ate Lindsay. Sabi niya, kaya ayaw ko na ginaganyan si Jairish Di ba? Kasi kakaiba yung backup niyan. Tingnan mo nga, di ba? Pinagpaplanuhan nyo, tayo pa yung may expel lahat. Dinamay nyo pa ako. Sabing ganun. Sa susunod, hindi na ako makikinig sa inyo. Sabi niya ganun. At may expel sila. At winarningan talaga sila ng principal na one more thing. They will automatically expel. Hallelujah. At ganun katindi yung may mga daladalang prophetic anointing. Ang gift of prophecy hindi pa yung nakakatakot. Pero yung mga nakaupo sa office ng prophecy or ng prophetic, yan yung nakakatakot. Kasi whatever they declare, because they are a gift. So, sabi nga, when you bless them, you will be blessed. But when you curse them, you will be cursed. I was remember before na merong nangganyan sa akin, mismo kamag-anak namin, sabi niya pa, nako, isarado mo na yung tindahan ng nanay mo, ganyan-ganyan, and so on. Alam niyo po ang nangyari? Yung tindahan niya po ang nasarado until now, hindi pa rin po nabubuksan. Wala pa rin nagtitinda. Meron naman sanang umupa pero nawala din. Sabi ko, okay, thank you Lord. Kaya hindi po ako basta natatakot. Hindi ako basta-basta natatakot sa mga tao na nagsasabi sa akin ng mga hindi magagandang bagay. I always declare na, Lord, bahala ka na sa kanila. I declare that they will know who is my God. Ipakilala mo sa kanila, Panginoon, kung sino ka sa aking buhay. Because if you are a gift from the Lord, di ba? Katulad po niyan, di ba, na-explain naman sa atin, specifically, nung ordination namin, na-explain sa atin. Alam niyo po ba na yung mga pastor at yung mga leader na ibinigay sa inyo ng Panginoon, yan po ay gift ng Panginoon. Alam niyo po, isa sa naituro sa amin ni Tatay Bishop, na wag ninyong hahayaang sumama ang loob nila. Kasi hindi po makakabuti, hindi sa kanila, kundi sa iyo. Dahil kapag sumasama ang loob nila, alam nyo na, may backup yan. Paano ka na? Diba? Kung wala kang backup. Kaya nga sabi, touch not
my anointed ones. Ano po, kaya wag tayong basta-basta rin pagdating sa mga lingkod ng Panginoon. Ano po, wag tayong basta-basta judge ng judge. Let's remember the time, ano po, na may nagsabi sa akin, ano po, naalala niyo yung kinakwento ko sa inyo na pumunta kami ng Imos sa may Anabo, Anabo Dos Coastal. Ano po, pumunta kami sa isang church, pinahiya kami ng senior pastor. Ano po, hallelujah. At sabi, hindi raw magtatagal yung church namin, and then so on so forth, kasi wala daw kami mga pastoral ethics, blah, blah, blah. Ang ginawa ng Panginoon, sinara niya yung church. Meron pong isang senior pastor din na nagban sa amin. Hallelujah. Kung nakikita niyo po nung ating yung mga bisita natin mga pastor noong mid-year, ano po, yung mga dati po nila mga pastor, ano po, yung isa po doon si Pastora Jen, dati niyang pastor yun. Ano po, sabi niya sa akin noon, ay pinagbabawalan na daw kami ni Bishop na pumunta doon, so on so forth. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon, binan sila, buo mag-anak, tinanggal po ang lahat ng church na naka-under sa kanila. At alam niyo po ang ginawa ng Panginoon, yung isang tao na nag-prophesy ako sa kanya that the Lord will be use you, sa kanya binigay ng Panginoon yung church nila. At siya na po ang senior pastor at yung kanyang asawa. Ano po, at yung anak noon, yun po yung 9 years old na pre-prophesy ko na darating ang panahon, ikaw na bata ka, at the age of 9 years old, you will be a young deliverance minister in the kingdom of heaven. And today, that man is an evident deliverance minister. Kasi yung kanyang tita, siya yung nag-deliverance. At ngayon, ay active sa church at patuloy na naglilingkod for long years. Ano po? So that is a prophetic. Ganun po ang prophetic. Hindi lang po basta may nakita tayo, hindi lang basta may naganap lang na ganito, or hindi lang para ma-amaze. Ano po? Hallelujah. Sabi dito, every gift has condition when it operates. So ayan. So bawat regalo daw po ng Panginoon ay merong condition, ano po, sa pag-ooperate. Ano po, hindi pwedeng abusuhin yung condition na ibinigay ng Panginoon. Does not need the Holy Spirit to speak like Samuel when he anointed Saul. Ano po? So, ang condition, ito pong office of the prophetic, ano po, meron po siyang conditions na pwede niyang gamitin yung kanyang sariling spirit to know something in other people. At pwede rin po na mag-ask siya kay Holy Spirit. Ano po? So, in sometimes, may mga pagkakataon na na-encounter na ito ng ministry namin. Ano po, hallelujah. Last time may dinala po si Kuya, si Kuya Justin, ano yung aming MD, may dinala siya doon. And then the moment na makita ko pa lamang yung tao na yun, my spirit knows that this person has hardship, ano po. At in-express ko yun sa kanya, in-explain ko yun sa kanya. So, hindi na natin kailangan na magtanong, ano po. Pero may mga pagkakataon na hindi ko kayang i-utter yung isang tao, doon ako mag-a-ask, Holy Spirit, speak to me, for your servant is listening. Ano po? So they have the ability to investigate or search through God's might. So sila po ay binigyan ng Panginoon ng might or ng lakas, ano po, na hindi kaya or wala po ang iba. Naalala niyo po si Daniel? Ano po, si Daniel ay isang prophet ng Panginoon. So ang kanya pong ginagamit ay dreams. At nung siya po ay nag-investigate or nag-imbestiga para po doon sa panaginip ng paraon or ng namumuno sa kanila that time, hallelujah, ginamit niya po yung might ng Panginoon para makapag-investigate or para makapag-connect. Hallelujah. Ano po, para makapag-connect or makapag-investigate through the ability. So ano po yung ability na ginamit ni Daniel that time? Una, ginamit niya po yung observation, di ba? Naalala niyo po na sinabi niya doon sa king na mabuti pa daw yung mga leon, pinakain niya lang ng 3 araw, ay marunong nang magbigay ng kumbaga, inirerespeto na siya or ini-honor na siya. Ano po, kaya hindi siya nilapa. Pero ang reality, ginamit niya yung God's might ng Panginoon. Ano po, na maselyohan yung mga bibig ng mga leon. Ano po, sa pamamagitan ng mga anghel. At ipinakita sa kanya yun ng Panginoon. So that is investigation through God's might. Ano po, kaya minsan yung mga leader natin, hindi naman po yan minsan tamang hinala. Nararamdaman po talaga nila kung ano po yung condition natin as a member. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 10,
However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. So sinabi doon ang prophecy na kayang gawin ng mga nasa office of the prophetic. Hallelujah. At lagi niyo pong tatandaan, ang nasa office of the prophetic ay hindi lamang po mga prophet. Even apostle, even the fold of the ministry is also here in the office of the prophetic. Sabi dito, what no eye has seen. Wala pang ibang nakakakita. Kaya nga minsan, kapag nagpa-prophesy kami sa isang tao or sa isang mini-minister, nasashock sila. Paano niyo po nalaman yung ganitong bagay? Because no eye has seen. Wala pong nakakakita nun. What no ear has heard. Hindi pa nila naririnig. Diba, minsan nag-minister po ako na meron akong pinag-pray one time at sa secret place niya ay marami siyang mga naka-hidden na tanong sa Panginoon or naka-hidden na mga covenant kay Lord at pinaano yun ng Panginoon, pinakita yun ng Panginoon. Pinakita yun ng Panginoon at nagulat po yung aking ibang mga kasama. Kasi po, paano ko daw siya nalaman? And even yung leader ko dati, ako mismo ang lumalapit sa kanya, sabi ko, alam mo, may word sa akin ng Panginoon. Tapos sasabihin niya, nasabi niya sa akin ni Lord. Tapos ako pa ang nangungumpronta, bakit di mo sinabi? Bakit di mo sinabi? Lagi kasi yun na hindi pa timing, hindi pa raw perfect timing. Sabi ko, Diyos mio, kung hindi pa ako nag-seek, hindi ko malalaman na ang word pala ng Panginoon sa akin, I will be like Joshua, para nadadalhin ko yung mga taong dinadala niya sa akin, dadalhin ko sila doon sa promised land nila. At katulad din po ako ni Joseph, para mapagpala yung bawat magpapala sa amin. Hallelujah. At sinabi doon ng Panginoon na you are like Paul on this generation. At pinatunayan po yun sa akin ni Lord for over 5 years na wala po akong trabaho. I am full-time minister in the Lord. Pinatunayan niya sa akin na katulad ng pangako niya kay Pablo na siya ang bahala sa akin susuotin, dadamitin, and everything. Ay pinatunayan niya ni Lord. So ibig sabihin, what no human mind has conceived. Wala po nakakaalam. Diba sabi ko nga sa inyo, yung mga naranasan ko ay hindi po basta-basta. Naranasan kong sabihan ako na hindi ako mag-lead. Pero hindi kasi nila kayang arukin ang isipan ni Lord. At ginamit ako ng Panginoon para mag-lead. Hallelujah. At sabi pa dito na may mga pagkakataon na dati na misinterpret nila ako kasi kailangan daw ako daw yung sumusunod, ganito, ganyan, ganyan. At hindi daw dapat ako yung nagpapasunod. Pero doon ako nilalagay ng Panginoon. Kasi ako yung tinawag ng Panginoon para maging tagapanguna. Hindi naman sila. Although sila ang naging elder, pero hindi sila ang tinawag ng Panginoon para maging tagapanguna. At nanggaling yun sa mismong spiritual father ko mismo. Hallelujah, Jesus. So, hindi po kayang i-conceive ng mind. Hindi ko nga rin lubos maisip kung ano yung ginawa ng Panginoon. Imagine nyo, last time, declaration lang po itong bahay ni ito. Ngayon, meron na akong sariling bahay. Hallelujah, Jesus. Dati, declaration lang itong ministry na ito, pero ngayon, magto 2 years na. Dati, declaration lang yung mga tao na nandito. Dinedeclare ko lang dati, even mga supporter ng ministry. Dinedeclare ko lang yan, Lord, I declare more supporters in Jesus' name. Lord, I declare more people to come in this ministry in Jesus' name. Lagi lang akong ganyan, declare, 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 declare. But no human mind has conceived. Minsan tinatawanan nila ako kasi para daw akong baliw. Gabi-gabi na lamang nagde-declare ako ng gusto kong maganap or gusto kong mangyari. Nung nakita nila na nagaganap yung mga dinideclare ko or dinideclare namin, naalala ko one time, nagde-declare lang kami ng sangkalan, may dumating na sangkalan. Nag-declare kami ng kaldero, may dumating na kaldero. Nag-declare kami ng mga plato, baso, etc. Aba, binuhos naman sa amin pati electric pan. Nagde-declare lang kami dati ng electric pan at binigay sa amin ng Panginoon. Hindi kami nanghingi, wala kaming pinagsabihan. Si Lord mismo ang nag-touch dun sa mga tao na yun. To be touched by the Lord for that. Ibig sabihin, no human mind has conceived. At yun po ang kakayanan ng mga nasa office of the prophets or the office of the prophetic, So they are the gift. Sila mismo, regalo sila sa atin. Kaya kapag tayo nakinig sa kanila, magiging maayos yung takbo ng ating spiritual life or magiging maayos yung takbo ng buhay natin. Nagigets po natin? Kasi I experience a lot of people in WTJR na nakikinig sila at ngayon po ay inayos na ng Panginoon ang kanilang buhay. Yung mga hindi nakinig, ayusin pa rin hanggang ngayon ang buhay. Hallelujah.
Ano po? Sabi ko, the things God has prepared for those who love Him. Ano po? At doon sasabihin sa atin ng Panginoon yung mga bagay na hindi kayang sabihin ng iba, hindi kayang makita ng iba, at hindi kayang maisip ng sino mang tao. Yun po yung prepare ng Panginoon para sa atin. Ano po, kaya ma-excite kayo doon sa bagay na yun. Lord, ano po ba yung bagay na hindi namin alam, hindi pa namin nakikita, at hindi pa namin naririnig, pero prepare mo na sa amin. Diba sabi ko nga sa inyo, this ministry, I'm not prepared in this ministry, but God prepared me for this ministry. Kung paano ako prepare ng Panginoon. Ano po? Hallelujah. Diba parang wala nga sa isip ko na magiging founder ako ng isang ministry at this young age. Diba? Hallelujah. Ano po? Maraming mga bishop na ako nakausap at sinasabi nila na hindi namin ma-register ang church, pero tingnan nyo naman ngayon. Ano po? Registered kami sa SEC, sa Security and Exchange Commission. Hallelujah. Diba, samantalang dati, tinatakot pa kami, oy, illegal yung mga ano nyo, yung church ninyo. Kaya hallelujah Jesus. Kaya mga kapatid, wag po kayong matatakot or wag na tayong matatakot ngayon. Kaya nga sabi ko ngayon, nando na tayo sa legal na proseso. Ano po, kaya wala na tayong dapat ikatakot pa. Ano po, kaya ayan, mas maging prepared din po kayo mga kapatid. Ano po, specifically sa ministry na ito ni Sis Beb, maging handa at maging prepared din po kayo. Kasi darating ang panahon, ano po, sa blessing ng Panginoon at sa blessing ng leader ninyo, ano po, lagi nyo yung tatandaan, sa pamamagitan ng blessing ng leader ninyong yan, dyan po nakasalalay ang mas lalo mong paglago sa ministeryo ng Panginoon. No? We need the blessing of the Lord and we need the blessing of men. Ano po, at yan yung woman of God na inilagay sa inyo ng Panginoon. Kaya mahalin nyo yan. Suportahan ninyo sa abot ng inyong makakaya. Ano po, kung may mga tao na nagchichismis para sa mga leader ninyo, tampalin nyo ho ang mga bunganga ng mga yan. Hindi yan karapat dapat. Ano po? Totoo yan. Diba? Unless, ito na po ha, unless gusto nyo maging katulad ni Miriam. Ano po? Gusto nyo ba maging katulad ni Miriam? 'Di ba? Sa mga nang sasabotage or sa mga nang i-slander ng mga leader diyan. Gusto po ba natin matulad tayo kay Miriam? Alam niyo ba nangyari kay Miriam? Nagkasakit lang naman siya sa balat. Ano po? At siya ay pinanatili doon sa labas hangga't hindi siya nagre-reflect. Kasi bakit? Chinismis niya lang naman chinismis lang naman niya si Moises. At kinumpronta siya ng Panginoon, bakit mo chinichismis ang nilagay kong leader nyo? At dinamay mo pa si Aaron. Diba? Kaya si Aaron din, ano po, sa halip na reward ang kanyang makuha, nadamay din po siya. Ano po? Kasi hindi niya tinayuan yung kanyang posisyon. Hallelujah. Ano po? Kaya sa mga leader ng inyong ministry, support ang kailangan ng inyong mismong leader, ng founder ng ministry ninyong yan. Nagigets po ninyo? Nilagay ka ng Panginoon as leader, as elder na matatagal na, nilagay kayo ng Panginoon dyan para suportahan sila. Ano po, walang kwenta yung prophetic ninyo or yung pag-aaral ng prophetic na ito kung hindi ninyo ginagawa yung inyong trabaho bilang mga leader na ini-assign under the leadership of your Sis Beverly. Hallelujah. Kaya kapatid, the Lord called you para suportahan, para ipanalangin. Kung nakikita nyo na may mga pagkakataon nagkakamali yan, kasi tao yan, ano po, ipanalangin nyo. Nagigets po ninyo? Ipanalangin ninyo. Kasi as a pastor, ano po, na nangunguna, ano po, hindi nyo po alam kung paano yan, halos 2 oras, 3 oras kaming magkatawagan. Magpapakorek lang yung leader nyo. Ano po, at kung hindi nyo yan alam, ibig sabihin, hindi mo siya kilala bilang leader mo. Nagigets po natin? Ano po, kaya maging prepare ang bawat isa sa inyo. Ano po, ito na yung panahon para gisingin ko po kayo. Ano po, ito na yung panahon para maging handa ka na maging pagpapala or maging reason para pagpalain ka palalo. Ano po, dahil darating ang panahon, ano po, na magiging kagamit-gamit ka sa kingdom ng Panginoon. Ano po, maaring ngayon, ikaw po ay tumatanggap pa lamang, okay lang yan. Darating din yung panahon na ikaw naman po ay lalagyan ng platform. No, katulad ng leader ng WTJR, nilagyan ko sila ng mga platform, kanya-kanyang platform. Hallelujah. At sa mga nakinig, lumago, pinagpapala din ang kanilang ministeryo. 'Di ba? I was so amazed kung paano kumilos ang Panginoon sa isang anak ko sa pananampalataya.
Grabe kasi yung kahambol. Ano? Grabe kasi yung kahambol. Ano po? Since age 14 until this age, parang 17 na ata siya ngayon or mag-18 na. Ano po? Hallelujah. Wala po ako masabi sa batang yun. Pero tinan mo naman ngayon, pa, deserve ko ba itong matanggap? Yes, deserve mo yan. Ano po, nagleled lang naman siya ng almost 15 na kids. Ano po, at malapit na ang kanilang kids crusade. Ano? And they are targeting over 50 kids para doon sa crusade na yun. And alam niyo po, kung paano po ang board ng Panginoon sa WTJR na I will make you prosper. Yun din po ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Bakit? Ano po, hindi lang basta may mata, kundi natutunan niya rin po na makita ano po kung anong prepare ng Panginoon para sa kanila. Hallelujah, Jesus. Di ba, nag-message sa akin, pa, meron na kaming venue. Pa, meron na kaming sound system. Di ba, yung mga tao, in-invite na namin. Meron na rin sila mga loot bags para sa mga bata. And sabi ko, that is the Lord. Sabi niya nga, pa, parang sobra na yata, nakakahiya. Sabi ko, huwag kang mahiya. Deserve mo yan. Sabi ko, deserve mo yan ako. Ano po? At sobrang excited na excited siya sa gagawin ng Panginoon. Pero alam niyo ho ba, for over 1 year ng paglilingkod niya, lahat po ng kanyang honorarium ay iniipon niya. Maliit lang naman ho yung allowance nila. Pero iniipon ho nila yung magjowa para ho sa kanilang kids crusade na yan for 1 year. Pero I think na hindi yun ang plano ng Panginoon. Kasi ang plano ng Panginoon ay makaipon pa sila. Hallelujah. Kasi yung kailangan nila, provide na ng Panginoon. Thank you, Lord. So these are the things that God has revealed to us by His Spirit. Ano po, para makita natin kung ano po yung nais na sabihin or word mismo ng Panginoon for us. Ano po, kaya sa bawat isa sa atin, ano po ang totoong essence ng prophecy? Una, para po ma-equip ka, ma-warningan ka, at ma-warningan yung ibang tao. Ano po, na malapit sa iyo. Ano po, under your domain. So the Spirit searches all things, even the deep things of God. Lagi niyo pong tatandaan kung yan ay nanggaling sa Panginoon. Kaya niya pong i-search yung mga bagay na hindi kayang arukin ng kahit na sino man. Kaya nga may mga pagkakataon na kapag na-encounter kami ng ibang mga tao or ng mga baguhan sa pananampalataya, ano po, nagugulat sila, paano nyo nalalaman yun? Paano nyo nalalaman yung secret place namin? Di ba, I was remember the time, ano po, Nanay Ann, i-reveal ko na dito, hallelujah. May mga moments na natatawa ako nung kay Nanay Ann. Pagpunta pa lamang namin sa bahay nila, nagtatago pa yan nagluluto siya, bisibisihan ng person. Sabi ko, Nanay, the Lord, tumawag pala ako nun sa kanya. And the moment nang tumawag ako sa kanya, the Lord shows me vision. Nakita ko siya sa sopa, nag-iimo siya doon. Sabi ko, Nanay, nakikita kita ngayon, ganito yung pagkakaupo mo. Sabi, nakakainis ka pa. Alam mo yun, pati yung upo, kita mo pa. Di ba? Pati yung pag-iyak-iyak, alam mo pa, di ba? Hallelujah. Because the Spirit of God searches all things. Kahit minsan, ay tingin po natin ay mukha na sila mga divination, pero ang totoo po niyan, kaya pong alamin ng Spirit ng Panginoon. Kaya ganito lang po yan. Kapag may mga tao na lumalapit sa akin, hindi po ako nagpa-prophesy ng naikwento na nila. Okay? Hindi ako nagpa-prophesy na nakwento na, hindi ako nagsasalita about sa mga bagay na nakwento na. Ang akin pong sasabihin ay yung mga hindi pa nila nasabi, hindi pa nila nakwento. Nagigets po natin? Kasi bakit? It will amaze them. Hallelujah. Naalala ko one time, nag-gymit ako, meron ako nakitang isang kabataan, sabi ko sa kanya, Kuya, wala pa yun hindi pa umiimik, hindi pa nagsasabi, sabi ko sa kanya, Kuya, the Lord is speaking to me na you have a desire when it comes to worship or to music. It is true. Sabi niya sa akin, ha? Paano niyo po yun nalaman? Because the Spirit knows deep things. Sabi ko nga, last time, yung dinala ni Kuya Justin, pag uwi daw, habang hinahatid niya, sabi daw, pre, bakit ganun yung pastor nyo? Diba? Bakit parang ang dami niyang nalalaman? Bakit parang ang dami-dami niyang alam? Sabi daw naman ni Kuya Justin, hindi, ganun na talaga yun. Diba? Ang ganda ng sagot niya. Hindi, ganun na talaga yun si pastor or ganun na talaga yun si papa. Diba? Masanay ka na. Ganyan na yan. Diba? Unang beses na pumunta ako ng church, pinaiyak din ako niyan, pero hindi ako naiyak ha. Hindi ako naiyak sa harapan ng maraming tao, pero wala akong nagawa, iyak ako.
Yeah, sabi niya nun. Diba, yun pa yung unang beses na na-encounter niya ako doon sa, na-encounter niya ang Panginoon, ano po, while I am ministering nung nasa Taguig pa kami, yung church namin. Ano po, sabi ng 2 Kings chapter 3 verse 10, "What?" exclaimed the king of Israel, "Has the Lord called us 3 kings together only to deliver us into the hands of Moab?" Hallelujah, Jesus. Ano po, na kumbaga, nandito yung pagkagulat, ano po, nung sinabi na yung prophetic word, ano po, neto na yung sinabi, ano? Ba, exclaim the king of Israel, "Has the Lord called us 3 kings together only to deliver us to the hands of Moab?" Kasi, i-prenapisay sa kanila na sila po ay mamamatay, ano po, sa mga kamay ng mga Moabita. Ano po, kaya, nandun po, nagsisimula yung warnings ng Panginoon at kung paano po tayo susunod. Kaya kapag kabinigyan po kayo ng warning ng Panginoon, ano po, through a servant ng Panginoon, ay maging aware po kayo. Ano po, because their warnings is very crucial. I was remember the time na ako nasa Dunkin Donuts pa lang, magkasama kami ni Kuya Yo, nagbabike kami, pauwi, galing ng trabaho, at that is parang 12 midnight. Sabi ko sa kanya, alam mo yung bigla na lang parang, bigla na lang namanhid yung labi ko, at yung aking panga, sabi ko, bigla na lang ako namanhid at nagsalita ako sa kanya, sabi ko sa kanya, habang nagbabay, kuya, sabi ko sa kanya, kailangan mo manalangin, simula ngayong araw na to, kasi hindi lang yan yung paparating, may mas mabigat pang paparating sa buhay ninyo. At alam niyo po, yung nangyari noon, nagtampo siya, hindi niya ako sinunod that time. Ano po, nagtampo siya sa akin that time. At alam niyo ang nangyari, bigla pong isinugod sa ospital yung kanyang tatay. Ano po, at nagkukumahog siyang umuwi doon sa bahay namin na tinatawanan ko pa. Ano po, na nagalit pa sa akin at sabi sa akin, "Pa, Kuya Dave pa lang ang tawag nila sa akin dati. Kuya Dave, di ba hindi talaga hindi talaga nakakatuwa." Sabi niya sa akin, "Hindi talaga nakakatuwa, bakit mo ko tinatawanan?" Sabi ko, "Chill." Sabi ko, tinatawanan kita. Kasi sabi mo, you are a demon slayer. Pero parang ikaw na ang ini-slay ng demon ngayon. Tapos bigla siyang kumalma. Oo nga, no? At sabi niya, ano po ba ang gagawin ko? Ano po ba ang gagawin ko? Hallelujah, Jesus. At doon na nag-start. Ano po? Yung pakikinig ni Kuya Yo. Alam nyo, doon lang naman nag-start yung pakikinig niyan eh. Di ba? Dati, hindi naman yan nakikinig. Basta pakikinggan niya lang kung ano yung gusto niya lang pakinggan. Yun na yun. Then afterwards, wala na. Bye-bye. Hallelujah, Jesus. Ano po, makikita nyo na lamang yun kapag ka meron na siyang itatanong or meron na siya ulit aalamin. Yan, mga ganung bagay. Hallelujah, Jesus. Di ba po? So, this is how, ano po, the office of prophetic works. A prophet of the Lord has the ability to find out something and give solution to a problem. Ayan. So malalaman nyo rin po na ang isang tao or ang isang prophetic vessel ng Panginoon ay nanggaling kay Lord kapag ka po sila ay merong ability na makapagbigay ng solusyon sa kung ano man po ang pinoproblema ninyo. Hallelujah, Jesus. Ngayon meron akong tanong kay Sis Beb. Sis Beb, yung ba last time na problem mo, nabigyan ba natin ng solusyon? Amen. Diba? I do believe on it. Hallelujah, Jesus. Ano po? So meaning to say, those people who are in the office of the prophetic, they have capacity or ability to give solution. Marami kasing mga so-called prophetic na hindi naman nakakatulong. Alam mo yun? Masabi lang na prophetic, the Lord is saying to me, pero wala namang solusyon. Di ba? Ano ba yung solusyon? Ba naalala niyo po yung kwento dito ni, I think it's Elisha, na may lumapit sa kanya na isang babaeng balo na propeta ang asawa. At sabi sa kanya, Panginoon, ano po ang aking gagawin? Okay lang po bang ipanalangin niyo po ako sapagkat kinukuha na ang aking 2 anak na babae para maging alipin? Sabi niya, para mabayaran po ang pagkakautang ng aking asawa. At alam niyo po ang sabi po niya, anong meron kayo sa bahay ninyo? Hindi siya pinanalangin. Ang tinanong, anong meron ka? Sabi niya, isang botilya ng langis lamang po. Sige, umuwi ka at punuin mo lahat ng mga sisidlan na available sa inyo at ibenta mo ang langis at bayaran mo ang utang mo sa kanila. Solution. Di ba? A true prophetic vessel of God, hindi yan nagdadala ng curse. Nagdadala yan ng solusyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, even sometimes I saw horrible things. Imagine mo, makakita ka na nakaburol, makakita ka ng mamamatay, makakita ka ng aksidente and whatsoever.
Paano mo lalagyan ng solusyon? Di ba? Naalala niyo po yung isa sa mga bagay na kinakwento ko last time na, nagkaroon ng panaginip yung asawa ng kapatid ko. Ano po, at sabi niya humingi ng tulong yung kanyang kakilala. Hallelujah. At anong nangyari po noon? Sabi ko sa kanya, inurge ko siya na hindi, lagyan natin ng solusyon. Pero kung hindi po yun nalagyan ng solusyon, patay na ho yung tao na yun. But until today, nakakapagtrabaho pa yung tao na yun, nakakapag-provide pa sa pamilya. Ano po? Yun yung masasabi ko na he is raised from the dead. Ano po? He is raised from the dead. Thank you, Jesus. So that's why I can say to you, a prophetic vessel of God can give you solution. Hindi lang puro word. Hindi lang nakaka-amaze na word. Hindi lang puro word of amazement, word of this, and word of that. Anong solusyon ang naibigay nila sa inyo? Kapag ikaw financially, may pangangailangan ka, anong solusyon ang binibigay sa'yo? Diba? Kaya alam nila yan. Pag may mga lumalapit sa akin about finances, nako, kilala nila ako, kukumputan ko kaagad yan. Calculator agad ang dala-dala ko. Kaya tinatawaran nila ako minsan. Hallelujah, Jesus. Ano po? Thank you, Lord. Because we need to see solutions. Ano po? At kung hindi nila alam ang kanilang solusyon, mag-i-inquire sila sa Panginoon bago nila ibigay ang solusyon. Nalala ko dati may lumapit sa akin mag-asawa, malapit na maghiwalay. Ano po? Malapit na maghiwalay te. Wala akong asawa, paano ko kakausapin to? Alam niyo, nanalangin ako kay Lord, Lord, pang-awa mo na tulungan mo ako, wala pa akong asawa, hindi ko alam ang aking gagawin dito, maghihiwalay na daw sila kasi sinuntok daw yung babae. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Paano ko sila pagbabatiin? Kailangan ko ba pumunta doon? O ganito, ganyan. Alam niyo po, through the wisdom that God has given to me, kinausap ko yung tao na yon, and by God's grace. Alam niyo po, ngayon, napakasaya po ng kanilang pamilya at favorable na po sila. Samantalang dati, lagi po siya nangungutang sa akin, yung tao na yun, araw-araw. Pwede, pairam naman ako 100. Pwede, pairam naman ako ng ganito. Pwede, pairam naman ng ganito. Alam, pambaon si ganito, ganyan, ganyan. And so on. Pero ngayon, they are favorable by the Lord. May trabaho sila pareho mag-asawa. Ang kanilang mga anak ay pumapasok, ano po, ng maayos. Hallelujah. Sabi ko, Lord, thank you. Ano po, at yung season na yun ng buhay ko ay nagamit to give solution onto that person. Sabi ko, kung hindi Lord nabigyan sila ng godly solution, tingin ko yung magkahiwalay na ho sila. Silang dalawa. Thank you, Jesus. At hindi lang po yun. Marami pa pong mga ganyan senaryo na dumating sa buhay ko. Minsan nga nai-stress ako eh. Para naisip ko nga minsan, huwag na mag-asawa, kaka-stress pala. Hallelujah, Jesus. Para mas masarap na maglingkod kay Lord. Pero kung ano pa rin ang kalooban ni Lord. No? Hallelujah, Jesus. Kung anong kalooban pa rin ni Lord. Kaya pag binigyan tayo ng makakasama habang buhay, no? Ay, so be it. Ano po? At ito po ang pagkakasunod-sunod. Prophetic anointing, mentoring, serving. Ano po? Yan po ang sequence ng mga prophetic people. Ano po? Prophetic anointing. Hallelujah. Mentoring. Ito po yung pagtuturo. So, serving. Okay? So, parang ganito lang yan. Number 1 is the spirit of prophecy. Ang spirit of prophecy, ito po yung pag-pour out ng anointing pa lamang sa iyo. Tinatry pa lang ng Panginoon kung ikay mapapagkatiwalaan sa prophetic. Ikalawa, the gift of prophecy, ito yung kailangan ng mentoring kasi gift yon. Diba? Parang like for example, bakit meron tayong voice lesson, may instrumental lesson, and everything because it needs mentoring. Kaya yung may mga gift of prophecy, ang kailangan nyo ay mentor. Huwag kayong magsariling interpretasyon. Huwag kayong magsariling mundo. Delikado yan. Baka sunod yan, divination ka na. Ang office of prophetic, or ang office of the prophetic, sila po yung ginagamit ng Panginoon in the serving. Okay? Serving. Kaya people of God, for those who are prophetic here, diba, learn these 3 dimensions. Saan ka na banda sa dimension na yan? Ano na yung na-access mo? It is like Elijah to Elisha moment. Alam niyo yun? Para siya yung moment ni Elijah na Elisha. Diba? Si Elijah naman, wala naman siyang alam dati. Diba? Farmer nga lang si Elisha. Tapos bigla siyang nilukuban nung balabal. Nag-prophesy. Ano po? Hallelujah, Jesus. Yun na yung natanggap niya, yung spirit ng prophecy. Thank you, Lord. Ano po? So nawa po ay meron po kayo naintindihan at meron po kayo natutunan sa aking mga pinagdadaldal.
Ano po, nawa po ay ma-discover ninyo kung saang gift, saang level, at ano na pong dimension ang inyo pong nilalakaran. Kasi po, kung nasaan man kayong dimension ang nilalakaran, tandaan nyo po mga kapatid, you can work mightily and powerfully kung alam mo yung dimension na nilalakaran mo. Kapag di mo alam yung dimension na iyo pong nilalakaran, hindi mo malalaman kung anong practice or kung paano mo pa-practicein yung binigay sa iyo ni Lord. Di ba? Parang like for example, kung alam po ni Sis Beverly na inilagay siya ng Panginoon bilang tagapanguna, ano po, ay doon mas kailangan niyang practicein yun. Paano ba ang maging tagapanguna? Kung ang iba naman sa inyo inilagay para maging support ni Sis Beverly or support para sa trabaho, alamin nyo kung ano po ang trabaho ninyo at i-practice po ninyo yan. So same thing in a prophetic, mga kapatid. Ano po, hope you guys learn. Let us pray first. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, precious Holy Spirit. Ano po, I just want to pray with you, people of God. Lagyan natin ng tugtog. And let the word of the Lord speaks for you tonight. Ragnarok Zero. Come on, let us soak in the Spirit, people of God. Let us learn in what dimension we are. Saan po bang dimension tayo nakalagay? Or saan po bang dimension tayo inilagay ng Panginoon? Ngayong gabing ito, can I encourage everyone to close your eyes? If the Lord convicted you to raise up your hands, do it. If not, don't do it. If the Lord wanted you na tumayo, lumuhod, then so be it. It's up to you, people of God. Come, Holy Spirit, come and fill us now. Holy Spirit, we invite you in to speak. Come and fill us now. Holy Spirit, make your way. Speak for your people, for the truth. Show me your word for them. Oh, the Spirit touched your people now. Father, in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, let us here tonight. Holy Spirit, I speak to these people right here, right now. Ano ba yung mga bagay na pinagdadaanan nila ngayon, Panginoon? Let it be surrender unto you, Panginoon. Malaman nila, Panginoon, kung anong dimensions ang kanilang ginagalawan. Lord, open the eyes of your servant and open the eyes of your people that are here right now, Lord God. Show them the grace that they carry. Show them, Lord, the word of you and the word of prophecy that are fulfilled and not fulfilled in them, so they may know the directions that they are moving on to, all of that. Kurra barasikia ramana sutilian de represika dadabusaya. Kurra barara barashia rarabusuria rarabahaya. Kurra barara barashia rerebusha rarabahan rere. Kurra barara barashia rarabusuria rarabahan. Kurra barara barashia rarabusuria rarabahan rere. Yararabusha rarabusha. Thank you, Jesus. Thank you, precious Holy Spirit. Now, Sis Beth, and I pray for you. Hallelujah, Jesus. Father, I thank you for the life of our Sis Beverly in this moment. Lord, alam ko, Panginoon, na napakaraming pagsubok ang kanyang nararanasan bilang tagapanguna at bilang leader na inilagay mo, Panginoon. Maaari may mga pagkakataon, Lord God, na even ang pagkakamali ng kanyang team or ng kanyang member ay inaangkin niya na rin, Panginoon. Lord, sa mga oras mo ito, ilumin mo po ang kanyang puso, Panginoon.
Ganyan din po ang kanyang isip. Alam ko, Panginoon, na marami pa rin siyang pagsubok na pinagdadaanan sa pamilya. Maging, Panginoon, sa ministeryo pinagkatiwala mo sa kanya. But Lord, in this day today, Lord, I declare and I prophesy towards the life of this minister of you, Lord God. Lord, let your Holy Spirit move upon her. Let your Holy Spirit open the sight, the ears, and the mouth of this person, Lord God, to direct your people and to direct them. Thank you, Father God, for this blessing today. Ganun man, Panginoon, tinataas ko po ang mga elders, ang mga pinakamatatagal na members ng kanyang church, Panginoon. Lord, I declare and decree, this is a prophetic word that the Lord has given to you, people of God. Nakikita ko until now that you have no unity. And the Lord wanted you to be united. Nilagyan kayo ng Panginoon ng tagapanguna. Ang trabaho ninyo ay sumunod sa inyong tagapanguna. Sabi ng Hebrews 13:17, submit to your leader. Do what they say. Because they keep watch over your soul. Huwag nating isipin na tayo yung pinakamatagal. Tayo na yung pinakamatagal. Ang tingnan natin sinong nilagay ng Panginoon sa ating kalagitnaan para maging tagapanguna or panguna. Huwag natin titingnan yung tagal natin sa ministeryo. Hindi doon nakabase ang Panginoon sa tagal mo. Hindi nakabase ang Panginoon sa kung gaano kagrabe yung knowledge na meron ka. Kundi ang base, ang pinagbabasihan ng Panginoon. Sino ang inilagay niya sa atin? Kailangan yung matutunang i-respeto, i-honor, at igalang yung mga tagapangunang nilagay sa inyo ng Panginoon. Bata man yan, matanda. May ngipin man yan, wala. God wanted you to follow the command of the Lord or the ordained task, the visions and the mission that the Lord has given to this para-church. Lipra maasiya larabakulla dadabahan delebresika dadabushaya. Lipra babushia larabararakia rumonosunde andrebresika rarabakundele debresika dadabahaya. Hallelujah, Jesus. Thank you, my Lord and my King. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, alam ko marami kang i-raise na mga leaders, na mga workers, Panginoon, sa GMIT na ito. Nalangin ko po na sila po idaanin mo or idaan mo na sa refining stage ng buhay nila, Panginoon. Father, I bless them, Lord, by the authority that you have been given to me. I bless them, Lord God, to be a vessel, a gold and a silver vessel that is useful for your kingdom. Lord, I release this anointing towards Sis Beverly, Panginoon, na siya naging tagapanguna. Padaluyin mo sa kanya ang pagpapalang ito, Panginoon. Ganon din sa bawat susunod sa kanya. Lord, ang sino man sumusunod sa kanya ay pagpalain mo, Panginoon. Ang sino man hindi, Panginoon, ikaw na po ang bahalang mag-encounter sa kanilang lahat, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, anyone that is not abided is unfruitful. Ay Lord, lahat ng nag-aabay, lahat, Panginoon, ng connected, lahat, Panginoon, ng hindi imputated sa leadership na meron ang ministry ito. Lord, I declare and decree na pagpalain mo sila, Panginoon, ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mapahiya sila sa kung sino man, Panginoon, ang mga taong makakasalamuhan nila, mga pastor, mga leader, mga ministry, Panginoon, sapagkat tinawag mo sila, Panginoon, for a big purpose. E Lord, sa oras mong ito, let them experience your holy presence and let them receive you, Lord, right now in Jesus' name. Father, speak unto them one by one. Lord, hindi na kailangan na ako pa mismo ang sabi para sa kanila. Lord, ikaw na po ang mangusap sa kanila. Alam nila, Panginoon, kung sila, Panginoon, na nagpo-cause ng trouble sa kanilang ministry. Alam nila, Panginoon, kung sila po ay nagiging kabigatan ng kanilang mga leader. At Lord, alam mo kung sino sa kanila, Panginoon, ang nagiging kagaanan. Lahat na nagiging kagaanan ng ministeryong ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, hallelujah, na patuloy mo silang i-increase, Lord God, hanggang sa kaya nilang capacity, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, na imputated pa rin sa ministeryong ito kahit matagal na sila, Panginoon. Lord, dalangin ko po na i-connect mo sila at patuloy mong padaluyin ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Kung sila man ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa mga darating pang mga araw, Panginoon, buwan, taon ang paglilingkod nila, Panginoon. And Lord, I declare and decree that you will work mightily and powerfully. Lord, ang sino mang Panginoong
withered na mga dahon at mga sanga. Lord, putulin mo na po sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At ihanda mo, Panginoon, ang kanilang tagapanguna sa iyong pagpupruning, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I thank you and I glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, guys. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Ayan, maraming salamat po, Pastor Carl, sa iyo pong ibinahagi ngayong gabi sa bawat isa sa amin. Ang tatlong prophetic dimension po. Amen. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Ayan, sino po ang nais po magbigay ng tanong? Ayan, sino po ang nais magtanong po? Amen. Sa tatlong point po natin ay Spirit of Prophecy. At ang pangalawa po ay Gift of Prophecy. At ang pangatlo po ay Office of the Prophet. Amen. Ayan. Just open mic lang po mga kapatid. Hello po mga kapatid. Raise hand lang po yung mga nais po na magtanong po. Amen. Ako po, Pastor, may tatanong po ako. Sa akin po, ang na-experience ko po dun sa una pong point po na inano po ninyo yung sa prayer po at saka po sa panaginip po. Ang mga na-experience ko po na yung bali po yung yung word of God po, Pastor, yung ipinakikita po sa akin, Pastor, na sa panaginip ko bigla po ako nagigising pagka po na ko na yung yung word po na yung Lord, bigla ko pong naimumulat yung mata ko tapos bigla ko pong binubuksan yung yung word po ng Panginoon na yung sa Bible verse po, yung mga ganun po. At saka po sa pagka nagpe-pray po ako, habang nagpe-pray din po ako, na nang na-experience ko po yung po lagi po sa by the word of God po yung ganun na na-experience ko po sa aking pastor. Yun po yung ko sa unang point po, yung sa may prophecy, po, spirit of po. Pero, Pastor, share ko lang din po. Sa akin po, hindi naman po sa sa tagal, pero iba pa rin po yung mga nararanasan ko po eh. Patuloy po ako, nagpapatuloy po ako na magano sa gawain, always pray po, always din na nag-share po ako. Pero kahit na may time din po na hindi ko rin po maintindihan, may mga magulo po sa akin, pero nandun po yung pagpapatuloy ko po eh, na inaano ko po talaga yung sarili ko, na maano ko po si Lord sa buhay ko, hindi lang po sa akin, sa family ko po, Pastor. Ano po ba yung naano nyo po sa akin na nakikita nyo po para sa akin po, Pastor? Yun lang po, Pastor. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa inyong puso, na willing po kayo na magpagamit sa Panginoon. Pagdating po sa ganyang bagay, ay naniniwala po ako na kinokonek ka ng Panginoon kasi sa panaginip po pa lang ay makikita na natin doon pa lang na meron kang pure na heart. At nararamdaman ko yun sa iyo, yung pureness ng puso mo. Kasi sabi ng Bible na you will see God if you have pure heart. At kung bakit tayo ay kinukonekta ng Panginoon sa pamamagitan ng mga verses na yan. Alam niyo po, napaka-bless po ninyo kasi nangungusap ang Panginoon sa inyo sa pamamagitan ng mga verses na yan. Ang gawin niyo po ay sa pangungusap ng Panginoon sa mga verses na yan, ay basahin niyo po siya, alamin niyo po siya, at kung ano po ang word ng Panginoon na ilalagay or impress sa inyong puso, ay doon niyo po maiintindihan yung sitwasyon ng buhay po ninyo. Yan po ay directions ng Panginoon na ibinibigay po sa inyo. At maging sa panaginip man,
Ano po, maraming beses din po ako na-experience ko yung ganyan, yung sa panaginip, na binibigyan ako ng Panginoon ng word ni Lord or ng word niya. Tapos pagising ko sa umaga, sabi ko, grabe, ito yung na-experience ko, ito yung nararanasan ko. Ano po, kaya I do believe na sapat na po yan, yung salita ng Panginoon na mangusap sa iyo. Ano po, hindi ko na siguro papakahabaan or hindi ko na siguro dadagdagan pa ng sobra. Naniniwala ako na iintindihan mo ang ginagawa ng Panginoon. At kung may mga pagkakataon na hindi mo siya magets, nandyan po yung leader mo. Ano po, lumapit ka lamang po sa kanya. Ano? At doon nyo po makikita kung ano po yung blessing ng patuloy na pinag-overflow ng Panginoon. Kasi yung mga leader natin, susi iyan ng pagpapala sa atin. Ano po, kaya wag nyo pong inineglect yan. Kahit minsan nasusungitan tayo, okay lang yan. Amen po. Hallelujah. Amen. Ayan po, salamat po Pastor sa pagre-remind po sa akin. Sa totoo lang po talaga, sobrang naano po ako dahil meron din pong inibigay sa akin si Lord na tao na isa rin po lingkod niya. Ayun po, inaamin ko po may pagkukulang ako, may pagkakamali po ako na hindi po ako nagkaroon na ng nitong mga ano po talaga na nagkaroon ng communication po talaga dun sa taong ibinigay po ni Lord sa akin na magme-mentor po sa akin. Ngayon po, na-remind po ako, pinaalala ni Lord na salamat kasi dahil po dito po na nakapagpatuloy at mas lumalago pa po ako na kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay ko. At salamat din po doon talaga sa sinabi niyo rin po na kailangan po talaga na magpasakop din po sa mga leader kasi isa rin po siya sa Ayan si Sis Beb po. Sorry Sis Beb kasi talagang meron po ako talagang pagkukulang po sa inyo na may pinagawa kayo sa akin pero hindi po ako nakapag-continue. Pero ngayon po, I pray na po ako. Makapag-commit po ako na sa patuloy na gawain po na ito. Na tunay po nararamdaman ko rin po, nararanasan ko na hindi po ako nilalayo ng Panginoon bagkus yung Holy Spirit po yung nag-aano sa akin na wag akong lalayo, magpatuloy akong mag-join sa mga gawain para mas maunawaan ko pa kahit naguguluhan ka, magpatuloy ka lang dahil sa huli. Yun po yung nayaano ko po sa sa mind ko po, sa heart ko rin. Kaya masakit din sa heart ko na meron talaga akong pagkakamali at pagkukulang din po na hindi po ako nakapag-communicate aking leader po at mentor ko po. Ayan, salamat po, Pastor. At meron pa pong isa akong tanong kasi meron akong isang anak po na babae. Ang pangalan po niya ay Christina po. Meron po siyang may po siya na hindi lang isang beses, siguro mga 3 beses po. Pastor, nakakakita po siya, Pastor, na once na nakakita siya, nandun siya yung umiiyak, nalalamig siya, na parang hindi siya makahinga. Tapos na di-describe niya yung nakikita niya po, Pastor. Ano po ito, Pastor? Yung anak ko po ba, yun po yung niya, na gift niya po ba na Kasi ang mga nakikita niya, may nakikita po siyang mga nakaitim, nalilisik ang mata. Bigla siyang nagugulat na may gano'n na sumisilip doon sa bintana po, doon sa tinitirhan namin, yung gano'n po, Pastor. Yun po. Amen. Pagdating po sa ganyan, gifted po yan. Pero kailangan po niya sabi ko nga, if you are gifted, kailangan mo ng mentoring. Kasi pag hindi po siya na mentor ng tama, mas madadala siya ng fear na dinudulot noon. Kailangan maunawaan niya bakit siya nakakakita ng ganon, or kailangan niya maintindihan kung bakit may mga nakikita siya na hindi natin nakikita or hindi nakikita ng iba. So importante po yun. Siguro pagdating po sa ganyan, ay sa tamang panahon, ay ipamentor niyo po siya or magkaroon siya ng mentor, na prophetic. And siguro ang pinakamagandang gawin natin ngayon is ipanalangin niyo po muna siya. Lagi niyo pong ilay-hands yung kanyang noo. Na maselyuhan siya lagi ng blood ni Christ. Kasi pag may mga open vision, yan po yung prone sa mga what we call, yung iba, yung mga sapi-sapi, ganyan. Kasi open sila. So meaning bukas sila. Sila po ay para mga librong bukas. Wala silang selyo. Kaya lagi niyo po silang ipagpipray sa mga nakikita niya at ilay-hands niyo po sila palagi. Laging kayo mag-plead ng blood ni Christ sa kanya. Po.
Yun. Yan po. Maraming salamat po, Pastor. Opo. And Ayan. ilang taon na po pala yun? Ilang taon na yung bata? Bali, ano na po siya 22 years old na po siya, Pastor. Isa Ang rin po sarap. siyang worship leader po siya sa aming simbahan po. Amen po. Amen. So kaya ginagamit siya ng Panginoon. Ano po? So yun po ang pinakaano, kailangan may mag-mentor lang sa gift niya. Ano po, para po mag-guide siya ng tama. Since 22 na siya, so maintindihan niya na po yan. Ano po, kasi naalala ko dati yung spiritual father ko, na yung kanya naging asawa, may mentor niya yun. Ano, kasi yun po pag nakakakita, ano po, dati sinasabi niya na nun, ayoko na nito Lord, tanggalin mo na to sa akin. Alam mo, nirebuke siya ng aking spiritual father, sabi niya, ano ka ba ma? Sabi niya, bakit inaayawan mo yan, gift yan ng Panginoon sa iyo. 'Di ba? Bless ka nga at nakakakita ka ng ganyan. Alam mo ba, sa mundo ng mga witchcraft, nagpapabukas pa sila ng tinatawag nilang third eye para lang magkaroon ng ganyan. Ikaw, gifted ka na nakakakita ka. Ibig sabihin pinagpala ka, pero kailangan mag-guide ka lang ng tama. Kaya Amen ginaid po. po siya ng tama. Ano po, at siya po ay naging malaking katulungan. Ano po, yun, pag nagmi-minister po kami, nakaganon lang yun sa isang tabi. Akala mo wala siyang ginagawa, nakaganyan lang yun. Tapos, naglalakbay na yung spirit mo. Tapos sasabihin niya lang, pa, ganito, ganyan. Tapos one time, share ko lang din po para ma-encourage din po kayo na gift po yan ng Panginoon. Huwag niyo pong katakutan yan. Talagang open lang talaga sila to spiritual being, kaya nakakakita sila ng ganyan. So yung aking dating leader na yon, meron kaming mini-minister dati, lasing. Alam niyo paano namin nalaman? So hindi kasi maaamoy na uminom siya ng alak. So, pagdating doon, sabi niya, meron daw babae, ganyan. Ngayon, may mga tinuturo siyang lugar. Alam mo ginawa niya? Pinupuntahan niya po yung lugar na yun in the spirit. Sabi niya, niloloko mo ko. Walang nandoon. Diba? Kasi kaya niyang kontrolin yung kanyang spirit kasi ano na siya, parang alam ko ay kontrolado niya na yung gift niya since na tinuruan siya ng aking spiritual father. Na even angelic ay nakikita niya. Po, kaya naniniwala po ako kung nakakita siya ng mga shadow, kaso hindi na nga shadow yung nakikita niya. So literal na demons na. Ibig sabihin po ay, ano po yan, spiritually, kaya niya makita yung mga spiritual being. So kailangan niya lang po ma-mentor. I-mentor lang siya. Kapag siguro po, pag may panahon siya or time, pwede niyo po siyang isama sa mga ganitong sessions po ninyo para po maintindihan niya yung gift niya. Amen po. Salamat po, Pastor. Ayan. Ayan. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Ayan. Sige po. Ayan, si Sis Robilyn. Amen. Naka-raise hand po siya. Sige po, Sis Robilyn. The mic is yours po. Nauna po si Nanay Celine. Amen. Ayan. Sige na, Selena. The mic is yours po. Amen. Ayan. Meron akong kay Pastor. Kanina po kasi, bago tayo nag-start ng gawain. So, kaya nga ako late ng 3 minutes yata, 5 minutes bago ako nakapag-send sa'yo ng link. Alam niya, yung ko kasi, may naramdaman ako na need kong kausapin yung anak kong lalaki. Parang, kasi sa feeling ko, Pastor, no, parang ang bigat ng dibdib ko. Although, nag-uusap naman kami niyan eh. Nag-uusap kami, lagi naman, umusta ko. At nung time na kanina, nung pinakikwento ko siya, sabi ko, at kinamusta ko muna siya, pinakikwento ko siya, yun nga, mayroon siyang battles na na naramdaman. So, sa akin doon, naano ko yung spiritual prophecy ko ba yan? Kasi po itatanong ko lang po kasi kanina ang nangyari is ipinag-pray ko siya kasi nga alam ko na nung na siya na mabigat yung niya tapos may problema siya. Sabi niya, ganito kasi mama, may problema ako yung naghinto kasi yung akin yung asawa niya naghinto na sa trabaho at struggle sila sa financial dahil nga nagpapagawa sila ng bahay. No? At sabi ko, alam mo, sabi ko hindi tayo kailangan mag-rush sa lahat ng bagay na gusto mo na matapos lahat, gusto mo na kaagad. Sabi ko, sabi nga ng Panginoon, sabi ko, di ba na, trust in the Lord with all of your heart. At sabi ng Panginoon din, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo siya kasi hindi yung puro trabaho, anak,
puro trabaho. Tapos pagka ano, naapektuhan yung isip mo at maiinis ka na, tapos magagalit ka sa misis mo, kakapanganak lang yan. Huwag mo siyang i-force na magtrabaho, gusto niya na pauwiin. Alam mo, Pastor, alam mo yun yung naalala niyo po sinabi ko na nag-iinip ako, na sabi ko nakita ko siya na sa maliwanag yung pwesto ko, nakikita ko siya na sinabi na patay na yung anak kong lalaki. Pero alam niyo na hindi ko siya sinabi sa kanya yon. Pero nag-pray din kami noon. Salam. Ayan, nag-mute si Selena. Ayan, praise God. Sige po. Selena. Wait lang kay magse-serve o kay ama. Mamaya na lang. Sunod na lang ako. Ayan. Wait na lang daw po siya, Pastor Carl. Ayan. Amen. Ayan, Sis Robilyn. Amen po. At ang akin naman po, Pastor, yung ano po, spirit of prophecy. Kasi may mga situation po na akong nararanasan na lalo na po kapag nasa maraming tao ako or sa public place po. Meron po akong gut feeling palagi na ang bigat-bigat sa puso, sa dibdib ko na alam ko po na nangungusap siya na kailangan kong mag-share ng gospel. Yung gano'n po na pakiramdam na hindi ko po siya alam niyo ba nabilis yung tibok ng puso. Alam kong hindi normal yung ano ng puso ko, yung tibok niya. Then, dun na po ako mag-start na tumayo at magsalita. Then, kagaya po kanina, yung situation ko po kanina, ano po, sinamahan ko po yung lola ko sa clinic. Nagpa-check up po siya. Marami na pong tao nung dumating kami, mga siguro pang-anim kami. And alam ko po na may inaano sa'kin si Lord na kailangan kong mag-share. And then, siguro po mga nakailang tayo po ako pero parang may pumipigil sa'kin, di ko po alam. Then, mayroon pong after ko pong mag-pray, may ano po, may sabi ko, "Lord, alam kong kinakausap mo ako," ganyan. Then bigla pong may dumaan na isang sasakyan na maliit, minivan siya, nakalagay po sa unahan na church service. Then may sticker po siya dun sa gilid na nakalagay, "I am the way, the truth, and the life." Kaya alam ko pong nangungusap sa akin. Then ang ano ko po, nung tatayo na po ako doon, bigla na pong nag-open yung pinto, then tinawag na po yung mga nasa unahan ko ng doktor, pinapasok na po sa loob. Kaya hindi nawalan na po ako ng pagkakataon na magsalita. Kasi po umalis na po yung yung kasama ko nag-iintay. And parang nagkaroon po ako ng guilt na sabi ko, "Sorry Lord, hindi ko na-fulfill yung yung gusto mong ipagawa sa akin." Yun po yung tanong ko kung ano po yung feeling ng gano'n, normal po ba yun? Amen po. Amen. Thank you, Ate Robilyn. Ano po, normal lang po yun. Normal lang po yan. Kapag kinukonvict ka ng Panginoon na minsan biglang bumibilis yung tibok ng puso mo, pero hindi ka naman nagpapalpitate, hindi ka naman nagkape, or hindi ka naman something like that. Pero parang there is something na nag-change in your atmosphere. Kaya sabi mo nga nakailang beses kang tumayo, yun ay, masasabi ko lang po bakit hindi siya naganap, hindi dahil nawalan ka ng timing. Huwag kang mag-guilt. Yan po ay way mo para matuto ka, or way mo yan para mas lalo mo siyang makilala. Yan pong nangyari sa iyo kanina ay way ng Panginoon para mas lalo mo matutunan kung paano siya nangungusap sa iyo. Kaya maging aware ka lang. Bakit sinabi niya doon sa verse na nakita mo, and Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? Kasi kapag ka na paatras kasi yun eh. Alam niyo po ba na reverse yun? Diba, una natin tinanggap dun yung life, which is yung nasa dulo, bago ang katotohanan. Pag natanggap mo na ang buhay kay Kristo, dun mo lang malalaman ang katotohanan at dun mo pa na makikita kung sino yung daan or saan yung daan. Kaya pabaliktad po yun. Diba, para siyang yung
Para siyang Mateo 7:7, yung seek, ask, and knock. Pero baliktad yun. Hindi naman pwede maghanap ka muna bago ka kumatok. Kailangan kakatok ka muna, magtatanong ka, saka ka pa na maghahanap. Di ba? Parang sa grocery. Di ba? Siyempre, papasok ka muna sa pinto, alam na magsisik ka doon sa labas. Asan kaya yung ano dito? Saka yung mga gatasan dito? Saka kaya yung mga karne? Ano po, pabaliktad. Ano po, so pinapamiliarize ka lang ng Panginoon, Ate Rubilin. Kaya I must say na huwag kang mag-guilt. Ano po, leave that guilt. Ano, ganyan lang talaga ang kaaway. Ano, kasi may pinapagawa or may pinapamilyarize sa yung Panginoon. Kaya sabihin ako, di ba, hindi mo nagawa yung pinapagawa sa iyo? Hallelujah. Pero God is good. Ano po, yan ay pagpapamilyarize lamang ng Panginoon sa iyo. Ano po, at talagang ganyan, mangyayari at mangyayari yan. Ano po, yung mga ganyang pagkakataon. Kasi hindi mo naman hawak yung pagkakataon eh. Diba, katulad nga nun, di ba na biglang tinawag na ng mga doktor kung kailan ready ka na, ito naman tinawag lahat. Di ba, parang like, doon natin makikita na, okay. So, ariin mo yun na, tinuturuan ako ni Lord kung paano ko mas lalong makikilala or magiging sensitive kung paano siya nangungusap sa akin. Ano, ganun lang po yan, Ate Robin. Amen po. Thank you po, Pastor. Sige po. Amen, amen. Ayan, salamat po, Pastor. Ayan, salamat, Sis Robilin. Amen. Ayan, sino pa po ang nais magbigay? Tuloy ko muna sis, sorry. Ayan, sige po. Sige po. Pumasok yung amo ko kasi yung babae, nagpahanda siya ng pagkain. So, itatanong ko lang kasi, Pastor, kung yun po ba ay, yun na yung ipinag-pray ko siya, tapos binigyan ko siya ng word of God. At yun nga, nakinig naman yung anak ko. At doon sa pagsabi ko na, anak, mag-pray tayo. Kasi naramdaman ko po kasi yung bigat sa anak ko na hindi ko naman din po alam kung ano yung problema niya. Sabi niyo po nga, malakas ang mga distinct ng nanay na alam nila kahit, sabi niya, kahit tinidor pa yan na nahulog sa ilalim ng lababo, alam na alam yan. Kasi ang bilang ng mga tinidor at kutsara, hinahanap yan ng mga nanay. So, bilang isang ina kanina, na inaano ko sila kasi sabi ko naman, anak, alam niyo po ba ang sabi niyo sa mga magulang niyo, mahal niyo yung magulang niyo. Paano din ba natin masasabi na mahal natin ang Panginoon kung wala tayong relasyon? So, ibig sabihin, kung may relasyon kayo sa mga magulang nyo, kailangan din may relasyon tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ko, siya yung way. Siya yung way at ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi ko sa kanya, siya yung katotohanan. Siya yung nagbigay ng buhay ng hanggan. Yun na po ba yung stepping stone, Pastor, para dun sa, kasi para yun yung sa akin lang po, kung yun na po ba yung confirmation sa panaginip ko. At ganun pa man din, idire-diretso ko na din, na katulad nun ni Sister Rovidin kahapon, nung na-hospital yung nanay ko sa nasa St. Anthony ng Masbate proper, kasi napilayan na bali yung kanyang kamay. So, bali talaga. So, ayun nga, alam niyo yung masakit kasi at hindi ko, iniisip ko na, sabi ko, Lord, kung paano ko siya ipanalangin. Tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ako ng lakas ng loob. At alam mo yun yung iaangat ng nanay ko yung kamay niya. Masakit at hindi ako makapagsalita. At hindi ko pwedeng sabihin na ganito. Pero ang sabi ng bungad niya sa akin nung nag-video call kami is, salamat sa Diyos kasi buhay pa siya. Sabi ko, thank you Lord talaga mama kasi God is good all the time. Sabi ko, may nangyari man sa iyo pero mabuti ang Panginoon dahil ligtas ka. Yun nga naman yung sagot niya na mabuti ang Panginoon. Pero yung hindi ko siya matiis na inaangat niya yung kamay niya habang nagsasabi siya ng aray. At kanina, thank you Lord din kasi nga, yun nga, nasa operating room na siya, although private yun, at nandun naman yung mga kapatid ko at ang